Patay na pilit binubuhay umano ang isang ghost project sa Plaridel, Bulacan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, 3 weeks ago lang pala ito sinimulan. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kaitor. Gabundok na lupa at mga nakatiwangwang na bakal. Ganyan ang dinatna ni DPWH Secretary Vince Dizon sa isang flood control project sa Plaridel, Bulacan na dapat sana ay tapos na. Pero ang tanong, nasaan ang proyekto? Nitong nakaraang taon pa raw idineklarang tapos na ang isang flood control project dito sa Plaridel, Bulacan. Ang dapat na isang river wall, kung makikita nyo sa kinatatayuan ko, maliit na bahagi lang ang sementado at karamihan puro lupa pa. Sa napag-alaman ng DPWH, 3 linggo pa lang ang nakakalipas nang simulang gawin ang proyekto. Pero ayon sa contractor, 3 buwan umano nila itong trinabaho. Bayad sila ng buong 96.5 million pesos. Ayon pa mismo kay Dizon, ang tawag ko dito, patay na pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya eh. Klarong-klaro na ghost project ito. Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Kaya naman sinibak na sa pwesto si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na siyang pumirma raw sa proyektong ito. Hindi lang yan, may kasunod pang sibakan at kasuhan sina Bryce Hernandez at JP Mendoza ng DPWH, gayon din ang contractor na Wawaw Builders na ang presidente ay si Mark Arevalo. Mahayop na Wawaw na ito. Kung ako kay Mr. Arevalo, I should just turn myself in right now. Humarap si Arevalo sa Senado pero umikot lang sa tanong tungkol sa ghost projects. Ngayon, blacklisted na ang Wawaw Builders for Life at hiniling na ring isama si Arevalo sa lookout order. Pero para kay Dizon, hindi pa rito nagtatapos. Hahanapin namin nga itong mga multong to. Hindi tayo titigil. Hanapin natin nga ito. Gagawan daw ng paraan ni Dizon para mapaayos ang mga nabistong proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kaitor, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.